Luyong Kabig, diwata ng mga ahas. Isang Diyos na matatagpuan sa pantian ng mga Diyos sa Kabisayaan. Luyong kabig, ang ibig sabihin ng kabig ay mahigpit na yakap o gumuhit, humihila sa sarili. Ay asawa ng mas mababang situngkong langit, ang haligi ng langit, hipag ng panlinugon ang Diyos ng mga lindol na naninirahan sa idadalman, underworld. Kilala siya sa mitolohiya bilang isang Diyosa ng tagapag-alaga sa idadalman, underworld, na nagbabantay sa pasukan laban sa mga mananakop, nakatakas kasama ang kanyang batis ng mga ahas. Binabantayan niya ang pasukan mula rin sa mga kaluluwang nawalan na nais makatakas mula sa underworld upang sumali sa mortal na mundo, paghila sa kanila pabalik sa kaharian ng mga patay sa tulong ng kanyang mga ahas na mga nasasakupan. Natural, siya ay nakikita ng mga sinaunang Bisaya bilang isang diyosa ng mga ahas, reptilya na parehong iginagalang at kinatatakutan ng mga sinaunang ninuno, at kung minsan ay nakikita bilang isang pinagkukunan ng protina. Siya ay pinagpipitagana ng mga babaylan dahil ang mga ahas ay nakikita noong unang panahon bilang mga sugo ng mga Diyos ng kalikasan, sila ay mga nilalang na sensitibo kahit sa bahagyang pagbabagong nagaganap sa lugar, partikular na ang bagyo, baha at lindol. Naobserbahan ng mga sinaunang Visayan na ang mga ahas ay lumalabas sa kanilang mga pinagtataguan, hukay tuwing may lindol at baha, naghahanap ng mas mataas na lugar na malayo sa panganib, at nakatagpo ng malaking grupo ng mga ahas na tumatakas ay nangangahulugan daw na isang malaking lindol o flash flood ang mangyayari, at ang mga sinaunang tao ay sumunod. Pagkatapos ay mag-aalok ang mga babaylan ng live na karne sa labas ng komunidad para sa mga ahas na piyestahan, na nagpapasalamat kay Luyong Kabig sa pagpapadala ng kanyang mga lingkod upang babalaan sila sa paparating na panganib. Siya rin ay isang mahalagang Diyos sa panahon ng huling ritual ng namatay, ipinagdarasal nila sa kanya na bantayan niya ang gumagala na kaluluwa ng mga patay, na siya ay magbantay sa kanila sa idadalman upang hindi sila bumalik upang hamakin sila o mawala sa limbo sa proseso ng pagtakas mula sa underworld. Ang mga mangangaso ay magdarasal sa kanya na humihingi ng kanyang basbas kapag sila ay nangangaso ng mga ahas upang mapaunlakan ang mga pangangailangan ng kanilang mga komunidad kung bilang pagkain, bilang isang accessory, o para sa medikal, apothecarical na paggamit. Role as Goddess of Snakes, Sex and Fertility. Karaniwang inilalarawan si Luyong Kabig bilang isang babae na may ahas sa kanyang baywang o balikat, o nakatayo sa tabi, sa batis ng mga ahas. Natural, lahat ng uri ng ahas ay sagrado sa kanya, at dapat tretuhin ng may pagpipitagan at paggalang, lalo na kapag pinapatay ito. Ang mga taong nakagat ng ahas sa labas ay sinasabing nasasaktan ng Diyosa na ito sa paggawa ng tabo laban sa kanyang mga nasasakupan. Ang mga tabo na ito karaniwang kinabibilangan ng pagnanakaw ng itlog ng ahas, pagkain ng ahas ng hindi nagdarasal, pagpatay ng ahas ng walang pagsisisi o pagpipitagan, pagpatay sa ahas na buntis upang pangalanan ang ilan. Siya rin ay sinasabing mahina ang paningin at madalas siyang umaasa sa kanyang ilong, isang katangiang ibinabahagi niya sa kanyang mga nasasakupan. May lumang paniniwala pa nga na kapag ang isang tao ay nakakadama ng ahas ay nanghimasok sa kanilang tahanan, dapat durugan at itapon ang bawang sa lahat ng sulok ng the house to drive them away, since killing them outright is considered bad luck for the owner. She is also considered as a fertility and sex goddess due to the ability of snakes in coupling for a long period of time and prolificity giving birth, laying eggs, and is invoked by pregnant mothers of some tribes for an easy delivery of her baby. Fun trivia, sexual practice. Associates with Luyong Kabig. Nalaman ng mga Kastila na ang mga ritual ng mating ng mga sinaunang Bisaya ay maaaring medyo sadistiko, masochistic sa kalikasan. Gusto nilang tularan kung paano mag-mate ang mga ahas sa mahabang panahon sa pamamagitan ng pagkakadikit sa loob ng oars. Mayroon silang spurs and pins para sa male genitalia na nagpapahintulot sa lalaki na gumawa ng pag-ibig sa babae para sa kahabaan ng panahon, na syempre ay maaaring maging sanhi ng pinsala sa sex organ ng babae. Ang mga accessory ng genital na ito ay dinisenyo para sa mas mahabang copulation at ang mga tagamasid ng Espanyol naisip ito bilang barbaric at nagpasya na ipagbawal ang paggamit nito. Naisip pa nila na ginagawa nila ang mga babaeng Bisaya na pabor, at labis na ikinalungkot ng mga kababaihan ang mga babaeng nag-iyak araw at gabi dahil ang kanilang, kakaibang, pagtrato ay isang tabo na ngayon.